Para saan po ba yun at dapat kong isuot? Para nga sa proteksyon mo. Bay, buntis ka pa naman eh. Tandang-tanda ko pa yung mukha niya. Kaya pwede nating alamin kung sino yung bagong salta dito sa baryo. Baka tuluyang makuha ng tiktik ang anak niya kung hindi ko gagamutin si Sally. Kaya lumabas ka na at patayin mo ang isa pagtiktik! Kung may makakasalubong kang isang estranghero na magbibigay sa'yo ng isang medalyon at magbibigay ng isang babala sa'yo, maniniwala ka ba? O babaliwalain mo lamang ito? Magandang araw po, Miss Claire. Bago pa lang akong tagapakinig sa channel ninyo. Ang nag-engganyo sa akin ay ang anak kong babae. Avid listener daw po siya ng channel nyo. At nang marinig namin ang kanyang pinapakinggan, hindi ko naiwasang ikwento rin sa kanya ang aming karanasan noon. Sa kwentong ito, ikukwento ko kung paanong natuto kami ng asawa ko na mas magtiwala pa sa isa't isa. Ako po si Kulas. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tatay, talaga po bang uuwi na tayo ng probinsya? Paano na po ang pag-aaral ko? Anak, huwag kang mag-alala. Lilipat kita sa eskwelahan dun sa probinsya natin. Makakapag-aral ka pa rin naman dun eh. Kaya huwag ka na malungkot dyan oh. Pero tay, iba na ang magiging kaklase ko doon, di ba? Paano po yung mga naging kaibigan ko na? Pwede ka pa rin naman makahanap na kaibigan sa lilipatan natin ah. Magkakaroon ka din ng mga kaklase doon. Tatay, paano yung crush ko? Iiwanan ko na siya? Ganun lang po ba yun? Ikaw talagang bata ka, oo. Talagang iniisip mo pati yung crush mo? Bakit? Asawa mo na ba siya para magkaganyan ka? Gusto ko po siyang maging asawa. Nangako po kami sa isa't isa na kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral at nakapagtrabaho, magpapakasal na po kami. Ay, nako Natasha. Bata ka pa para sabihin siya yung pakakasalan mo balang araw, no? Ako rin naman nangako ko sa kababata kong babae na magpapakasal ako sa kanya. Pero hindi naman ako kinasal sa kanya. Sa nanay mo ko kinasal. Yun dahil marami ka pang makikilalang lalaki. Mga kaibigan, ibang kaklase tsaka mga kakilala. Kung para talaga kayo sa isa't isa, magkikita ulit kayo balang araw. Sige na nga po, tay. Kumbinsido na po ako. Pero, bakit nga po ba kasi tayo uwi ng probinsya? Pasensya ka na anak ha. Kasi nagsara yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko eh. Hindi na malaki yung naipon ko at magkakaroon ka pa ng kapatid. Kaya kailangan natin magbawas ng panggastos. At uuwi tayo ng probinsya para magsimula ulit at magbukas ng tindahan. Ganun po ba? Kaya lang, di po ba sa mga probinsya may mga aswang po doon? Oh, ba't mo naman naisip na may mga aswang doon? Sabi lang po ng mga kaklase ko. Ang sabi ng kaklase ko na nanggaling sa probinsya, may aswang daw doon sa probinsyang pinanggalingan nila. Nakita nga raw po niya Wag kang mag-alala. Kung may aswang man sa probinsya natin, nandito naman ako para labanan siya eh. Mas malakas ako kaysa sa aswang, no? Talaga po? Di ba po, mas malakas ang mga aswang? May kakayaan sila mag-anyong hayop o kaya naman ay lumipad. Sus, bawang lang yung katapat ng mga aswang anak. Pakakainin ko siya ng bawang at sigurado patay yun. Oh, Kulas, tapos ko nang i-empake yung mga gamit natin. Ano bang pinag-uusapan yung mag-ama dyan? Wala lang asawa ko. Nagdadrama lang tong anak natin tungkol sa pag-alis natin. Alam mo naman yung bata, medyo sentimental minsan. Ayaw niya daw kasing iwanan yung crush niya eh. At magpapakasal daw sila. Ay, nako Natasha. Ikaw talaga anak ang bata-bata mo pa. Crush na kaagad ang iniisip mo. Hayaan mo na, Sally. Natural lang naman sa mga bata na magkaroon ng crush, di ba? Ay, nako. Bahala nga kayo. Siya nga pala.
Yung ibang mga gamit natin na ibebenta, nasa na ba yung sinasabi mong bibili? Kailangan na nating umalis mamayang madaling araw. Sigurado ako parating na yun. Huwag ka mag-alala. Pero kung hindi naman mabenta kaagad, sa susunod na araw na lang tayo umalis. At bababaan natin yung presyo para may bumili. Bababaan? Halos bago pa yung ilan sa mga yun eh. Hindi ko kayang ibaba ng husto yung presyo nun. Mabigat na nga sa kalooban ko na ibibenta yung mga naipundar natin eh. Hindi naman kasi natin kayang dalhin sa probinsya yung mga yan eh. Mga damit lang yung kaya natin ikarga sa bus. Tsaka isa pa, hindi kita hayaang magbuhat ng mabigat. Dahil baka mapana yung bunso natin. Ay, kung bakit ba naman kasi bigla ang nagsasara yung kumpanya nyo eh. Hindi man lang kayo binigyan ni $5 para sa danyos na ginawa nilang pagtanggal sa inyong lahat. Dapat sa kanila mademanda eh. Ginawa na namin ng paraan yan, asawa ko. Tsaka huwag ka maglala. Dahil sigurado namang mananalo kami dun eh. At kapag nanalo kami, babayaran kami. Tatawagan daw ako ni paring Orly kapag may balita na. Kaso, mahabang proseso pa yan eh. Alam mo naman. Basta ang importante, kahit papano, may naipon tayo. Mas kawawa sila paring Orly. Dahil 5 yung anak niya. Yung panganay niya nasa college na. Wala silang naipon kahit $5. Sa bagay, tama ka dyan. Mabuti na lang din talaga ako yung napangasawa mo, no? Dahil ubod ako ng kuripot eh. Tama ka dyan. Sa sobrang kuripot mo nga, nakapag-ipon tayo kahit ang mamahal ng mga bilihin, no? Kaya nga mahal na mahal kita eh. Nay! Tay! Tama na nga po at nangangati na ako sa mga pinagsasabi niyo po. Ano? Paano ka naman nangangati? Nilalanggam na po ako. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Biglaan ang pagsasara ng construction company na pinagtatrabahuhan ko. Matapos magnakaw ng malaking pera ang isa sa may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Ang lubos na naapektuhan, kaming mga umaasa doon. Higit 10 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. At ngayong nawala na sila, nangapa ako bigla. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mabuti na lang talaga, magaling humawak ng pera ang asawa ko. Dahil nagawa niyang makapag-ipon kahit papano. Naibenta namin ang lahat ng mga gamit na napundar namin mula sa aking trabaho. Nakakapalumo, pero ang inisip ko na lang, kung wala kaming napundar, wala kaming maibibenta. Nang mabenta na namin ang lahat, umalis na kaagad kami para umuwi ng probinsya. Mabuti na lang nakatulog na tong si Natasha, no? Kagabi pa siya hindi makatulog dahil sa sobrang excitement eh. Pagkatapos niya akong dramahan na may iwan niya yung crush niya dito, excited din naman pala siya eh. Na-excite kasi siya nung sinabi mong makakakilala siya ng mga bagong kaibigan doon. Totoo naman talaga yun eh. Mas marami pa siya makikilala doon. At saka para sa akin, higit na mas masaya mamuhay sa probinsya kaysa sa Maynila na walang halos matakbuhan dahil sa mga sasakyan, di ba? Samantalang sa probinsya, maraming bukid tsaka puno na pwedeng akyatan. Sa bagay, tama ka asawa ko. Hindi naman sa hindi maganda dito sa Maynila. Pero higit kasi na masariwa din ang hangin doon kaysa dito. Sa tingin ko nga, mas lalaking maayos yung mga anak natin kung sa probinsya tayo eh. Kulas, pakihawakan naman ng maigi yung mga gamit natin. Ang daming sumasakay eh. Oo naman, Sally. Huwag ka magalala. Hawakan ko ito maigi. Tsaka mukhang mapupuno ata yung bus ah. Ang daming sumasakay, parang hindi natatapos oh. Natural lang yan ng ganitong oras. Marami kasi pumapasok sa trabaho ngayon eh. Sa bagay, tama ka. Diyos ko! Lo, ayos lang po ba kayo? Aray ko! Tulungan ko na po kayong tumayo. Halik kayo. Ayos lang ako. Nagkamali lang ako ng tapak sa sahig eh. Sige ho. Basta ho sa susunod, mag-ingat po kayo ha. Maraming salamat, Iho ha. Kayo rin ang asawa mo, lalo na at buntis siya. Opo. Salamat din po.
Aamin kong nakaramdam ako ng konting kaba nang marinig kong alam ng matandang lalaki na buntis si Sally. Kahit na hindi pa man niya ito masyadong natitingnan. Pero imbis na mag-isip pa ng mas malalim, inisip ko na lang na baka nakita niya nung nasa malayo pa siya. Umupo sa likuran namin ang matanda. Maya-maya pa, isang dalaga naman ang naupo sa harap namin. Nginitian niya pa kami bago siya naupo. Nang mapuno na ang bus, nagsimula na itong umandar muli. Kulas, ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Medyo nahihilo lang ako kasi matagal nang huling sumakay tayo sa bus, di ba? Ikaw ba, hindi ka nahihilo? Medyo naduduwal nga ako eh. Naku, mahaba-haba pa yung biyahe natin. Mamaya siguro kapag uminto yung bus sa susunod na estasyon, bili tayo ng candy para mapawi naman yung pagkahilo natin. Ako may candy ho ako. Baka po gusto nyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo, miss. Kailangan mo rin yan eh. Sige na, ayos lang po yun. Marami naman ho to, tsaka hindi pa ako naduduwal. Yung asawa mo kailangan yan, no? Sige. Maraming salamat sa... Mas maigi na. Kung hindi kayo basta tumatanggap ng bigay na pagkain, kahit sa sino-sino lang. Lalo na yung hindi din nyo kakilala. Ano ho? Grabe naman ho kayo, Lolo. Para namang sinasabi mong may lason tong candy, Nagmamagandang loob lang naman ako. Kayo. Kung hindi kayo naniniwala, wala namang problema sa akin. Basta nagpapaalala lang ako, alam niyo naman siguro ang pinupunto ko, hindi ba? Nanay, naduduwal ka po? May candy po ako. May candy naman pala ang anak ninyo Meron ka pala anak eh. Miss, salamat May candy na pala yung anak ko. Sa'yo na lang yan kung sakaling mahilo ka. Oh, Sally, eto na candy Sigurado kayo? Marami pa naman ako dito. Sigurado ako, miss. Maraming salamat na lang Kayong bahala. Basta kapag kailangan nyo ng candy, meron ako dito May isang balot ako. Tatay, malapit na po ba tayo? Medyo malayo pa anak eh. Matulog ka muna ulit. Hindi na po, tay. Panonoorin ko na lang po yung mga sasakyan na dumadaan. Sige kung gusto mo. Maganda nga panoorin yung mga dinadaanan natin eh. Tignan mo yung mga building Nakakaaliw po. May mga mukha po ng artistang nakalagay sa billboard. Yung mga yan. Building yan ng mga naglalakihang pabrika at saka kumpanya. Wow! Makakapagtrabaho po kaya ako dyan? Malay mo anak. Di natin alam kung ano magiging ikot ng mundo, di ba? Gusto ko po makapagtrabaho sa ganyan, tay. Ang taas ng building. Pero di ka ba natatakot at nalulula sa ganyang building? Hindi po. O siya, kung ganun, ituloy mo na lang yung pangarap mo nang makapagtrabaho ka sa mataas na building. Oo naman po, tay. Teka. Tingnan mo po tayo, may dagat po. Sana makapunta po tayo sa dagat, Oo, huwag ka mag-alala. Kapag nandun na tayo sa probinsya, mas malapit na tayo sa dagat. Magsasawa ka talaga doon. Yay! Excited na po ako. Kulas, naiihina ako. Naku, paano kaya ito? Yan yung hirap kapag buntis eh. Mabilis mo ihi. Ihina talaga ako. Ang hirap nung tiisin. Malapit na naman po tayo sa susunod na estasyon, ma'am. Konting tiis na lang. Ganun ba? Naku, sana nga. Parang puputok na kasi yung pantog ko. Gusto mo ba samahan kita mamaya sa banyo? Magbabanyo rin kasi ako sa susunod na estasyon eh. Huwag kang sumama sa kung sino-sino. Ano ho ba problema niyo sa akin, Lolo? Kanina niyo pa akong binabara. Nagsasabi ako ng totoo. Paano kung magnanakaw ka pala? At nanakawan mo sila? Excuse me ho? Mas mukha ho kayong magnanakaw kaysa sa akin, no? Abay, sa tingin mo sa edad ko, makakapagnakaw pa ako. Malay ko. Baka nga ho veterano na kayo eh. Kasi, okay lang kahit hindi mo na ako samahan. Ayos lang naman ako. Magpapasama na lang ako sa asawa ko.
Kahit naman hindi kita samahan, magkakasabay pa rin tayo dahil iisang banyo lang naman ang gagamitin eh. Magkaibang cubicle nga lang. Sa bagay, tama ka. Sally, ayos ka lang ba? Ewan ko ba, pero hindi ako komportable sa kanilang dalawa eh. Parang naiipit ako sa bangayan nila. Hindi kaya magkakilala yung mga yan? Pero mukhang hindi naman sila magkakilala. Pero nakakainis kasi sila eh. Hayaan mo na. Tiisin na lang natin, baka bababa rin sila kaagad. Ay naku, kaya nga eh. Tsaka sana nga bumaba rin agad. Oh, ayan oh. Tumigil na yung bus. Tara, samahan kita sa pag-ihi. Natasha, pwede bang diyan ka na muna? Hintayin mo kami magbabanyo lang kami saglit ng nanay mo. Sige po, walang problema. Oh, huwag kang aalis dyan yung mga gamit natin. Teka, ilalagay ko na sa may paanan mo. Oh, ayan patungan mo na lang ng paa mo para hindi mapansin. Opo, ako pa po ba? Kayang-kaya ko na to. Saka saglit lang naman po kayo. Ang bait mo talaga, anak. O siya, sige, bababa na kami Teka lang, iho. Bakit holo? Talhingi ito. Isuot mo sa asawa mo. Oh, ano po ito? Basta ipasuot mo na sa asawa mo bilang proteksyon niya. Kailangan niya yan, lalo na't buntis siya. Sige ho, lolo. Maraming salamat po dito O siya, ako na muna magbabantay sa anak ninyo. Hindi ko siya pababayaan, pangako yan sa inyo. Maraming salamat po, lolo. Saglit lang naman po kami. Hindi ko alam pero nagtiwala ako sa kanya kahit pa nung una ay kaduda-duda siya. Hinayaan ko siyang bantayan si Natasha at saka kami bumaba ng bus. Naroon pa rin yung babaeng nakaupo sa tapat ng upuan namin. Bago umalis, papasok sa banyo ng mga babae. Iniabot ko sa asawa ko ang kwintas na binigay ng lolo sa akin. Ewan ko ba, pero ibinulong ko lang sa kanya na isuot ang kwintas imbes na ibunyag yon. May kung anong nagsasabi sa akin na mapuprotektahan ng kwintas ang asawa ko bukod sa sinabi ng matanda. Naghintay ako sa labas ng banyo. Matagal-tagal din bago siya lumabas. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit siya napapatagal. Kaya naman hindi na ako nakatiis. Nang marinig kong aalis na ang bus, agad na akong kumatok. Sally, matagal ka pa ba dyan? Paalis na yung bus eh. Saglit na lang to, Kulas. Nagpatulong pa kasi itong si Victoria eh. Bilisan nyo at paalis na. Baka maiwanan tayo. Nandun pa naman si Natasha. Oo, eto na. Lalabas na kami. Oh, bakit ka ba nagmamadali, Kulas? Paalis na kasi yung bus. Baka maiwan tayo. Pasensya ka na kuya. Nagpatulong lang kasi akong alisin yung ano. Hayaan mo na yan, Victoria. Hindi mo na kailangan sabihin yung tungkol dyan. Halika na, Kulas. Bilisan na natin. O ano, Sally? Sinuot mo ba yung kwintas? Ay, naku, nakalimutan ko. Nasa bulsa ko pa. Sally naman, dapat sinuot mo na. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari kung sakali. Bakit ba? Para saan ba yung kwintas na binigay mo sa akin? Sa tingin ko, protection yun eh. Proteksyon? Proteksyon naman saan? Basta, hindi naman masamang maniwala sa matanda, di ba? Ay nako, yung lolo ang nagbigay sa ng kwintas, no? Oo, binigay niya sa akin yun kanina bago tayo bumaba ng bus. Wala akong tiwala sa lolo na yun eh. Bakit naman? Totoo naman yung mga sinasabi niya sa ating kanina. Tsaka tama naman yung sinabi niya na huwag basta tumanggap ng pagkain. At huwag bastang sumama sa hindi mo ganun kakilala. Basta, hindi ko gusto yung masyado siyang nangingialam. Baka concern lang naman siguro. Ay, oo na. Isusuot ko na tong kwintas pagkapasok natin sa bus para naman sumaya ka na. Hindi ko nagustuhan ang biglang pagbabago ng mood ni Sally. Alam ko naman na ganun talaga kapag buntis. Pero ang paraan kung paano siya magsalita ngayon, iba.
Matalas at parang nanghahamon ng away. Kaya naman hindi ko na siya pinatulan pa. Umakyat na nga kami sa bus. Saktong nakarating kami ay sinara na ang pinto at nag-umpisa na muli ang biyahe. Nang makarating na kami, kausap ni Natasha yung matandang lalaki at mukhang magkasundo sila. Naku, sigurado po palang magiging masaya ako sa probinsya namin. Pero mag-iingat ka lang ha. Huwag ka nang gagala sa gabi. Dahil mas pinamumugaran pa ng mga masasamang elemento sa gabi ang mga probinsya. Tulad po ng ano? Tulad ng kaswang. Naku naman lolo, huwag yun naman pong takutin ng ganyan yung anak namin. Oh, nakabalik na pala kayo. Natasha, walang mga aswang. Ang sabi po ng kaklase ko na dating nakatira sa probinsya, meron daw po. Sinabi ng wala, di ba? Sa probinsya rin naman ako nakatira noon pero wala naman akong nakita. Abay, maswerte kayong hindi pinamumugaran ng aswang ang probinsya ninyo. Kung ganon. O isa nga pala, bakit hindi mo suot yung kwenta sa ibinigay ko? Para saan po ba yun at dapat kong isuot? Para nga sa proteksyon mo. Bay, buntis ka pa naman eh. Kailangan mong magkaroon ng proteksyon mula sa mga masasama. Oho, sige na ho, isusuot ko naman. Nakalimutan ko lang. O siya, kailangan mo yun ha. Huwag mong baliwalain yung paalala ko. Lo, wag po kayo maglala. Ipapasuot ko po yun sa asawa ko. Tsaka isa pa, kahit wala po yung kwintas, poprotektahan ko po yung asawa ko. Alam ko naman yun. Pero mas mabuti ng mas maging maingat. Dapat na may karagdagang proteksyon. Tandaan nyo yan. Aray ko, Oh, Sally, ayos ka lang ba? ayos lang naman ako. Medyo sumakit lang yung tiyan ko. Ha? Banda saan yung masakit? Oo, wala naman. Baka dahil lang to sa natagtag ako sa biyahe. Naku, malayo-layo pa yung biyahe. Humiga ka na lang kaagad at itaas yung mga paa mo pagdating natin sa bahay ni Tia para mabawasan naman yung pagkatagtag mo. Kaya nga kulas eh. Nangangawit lang siguro yung tiyan ko dahil ilang oras na rin naman tayong nakaupo. O siya, pagkababa natin, sumakay na lang tayo para mas mabilis tayo makarating kila Tia. Nagpahinga na muna si Sally at natulog sa balikat ko. Para kahit papano, mabawasan ang nararamdaman niyang sakit. Maya-maya pa ay huminto na ang bus sa sumunod na estasyon at nagsibabaan na ang ilang pasahero kasama na yung matandang lalaki. Pero bago siya bumaba, sinabihan niya ako ulit na isuot ng asawa ko ang kwintas na binigay niya. Ibang pakiramdam ko dahil sa paulit-ulit na pagpapaalala niya. Hindi ako nakukulitan sa kanya. Ang totoo, kinakabahan talaga ako. Pakiramdam ko kasi may ibig siyang ipahiwatig na hindi niya direktang sinasabi. Sa haba ng biyahe, nakatulog din ako. Hanggang sa magising ako dahil sumisigaw na sa sakit si Sally. Kulas! Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Ano ba nangyari? Saan masakit? Masakit yung buho kong tiyan eh. Sobrang sakit talaga. Teka lang, nasa na ba tayo? Pero malapit na tayo, Sally. Kaya mo ba bantisin? Hindi na talaga kulas. Sobrang sakit na. Ang mabuti pa ho, kuya. Magpababa na lang kayo. May ospital na malapit dito. Dalhin mo na siya doon. Kulas, pakiusap naman, huwag na nating hintayin makarating tayo. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Oo siya, sige. Tara, bababa na tayo. Mamang driver, pakihinto na po yung bus. May buntis dito na sumasakit yung tiyan. Kailangan niyang madala sa ospital. Maraming salamat. O sige na, bababa na kami. Malapit na rin naman ako. Tutulungan na kita. Ako na yung magbibitbit ng ilang gamit niyo. Hindi, ayos na kami. Walang problema sa akin yun. Nahihirapan na kayo, oh. Oo, sige. Maraming salamat. Ayoko talagang tulungan niya kami. Iba ang kutob ko sa kanya pero dahil mapilit siya at talagang sinundan niya kami, wala na akong nagawa kundi ang pasamahin siya. Nagmamadali kaming bumaba ng bus. Mabuti na lang,
Natanaw kaagad namin yung ospital. Pero medyo malayo pa yon mula sa kinatatayuan namin. Kailangan pa talagang sumakay ng tricycle. Sally, ano ba? Sinuot mo ba yung kwintas? Ano ka ba naman, Kulas? Masakit na nga yung tiyan ko pero yan pa rin yung iniisip mo. Baka mamaya kung suot ko yan, mapano pa yung anak natin? Paano pala kung aswang yung matandang yun? Hindi nga siya aswang, Sally. Baka yung kwintas na yun yung magliligtas sa'yo eh. Basta hindi ko alam. Dalian na natin dahil sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Manong, para ho. Pasakay po kami papuntang ospital. Miss, paano yan? Dito na lang siguro kami. Masyado na nakakahiya sa'yo kung sasama ka pa hanggang ospital. Sasakay na kami ng tricycle. Naku, walang problema yon. O sige na, sasakay na ako ng tricycle mula rito papunta sa baryo namin. O sige, maraming salamat talaga ha. Mag-ingat kayo ha. Yung asawa mo, ingatan mo. Kulas, sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Baka yung matandang yung kanina, inaaswang na pala ako. Itapon mo na yung kwintas na binigay niya. Ano? Pero... Basta, eto, itatapon ko na to. Teka, wag! Akin na! Ako nang hawak niyan. Itatapon ko na lang mamaya. Basta siguraduhin mong itatapon mo yan, ha? Hindi ako papayag na hindi mo yan itatapon. Dahil kakaiba talaga yung kaba ko sa matandang yun, eh. O siya, sige na. Ako nang bahala dyan. Hindi ko itinapon ang kwintas gaya ng gusto ni Sally. Malakas ang paniniwala ko na hindi lang basta kwintas ang ibinigay sa amin ng lolo na yon. Naniniwala rin ako na baka may dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ni Sally. Hindi lang dahil natagdag siya. Pagdating namin sa ospital, kagad siyang inasikaso ng mga doktor. Lalo na nang sabihin kung 5 buwang buntis pa lamang siya. Nagsagawa ng mga test ang doktor. At kahit na alam kong mapapagastos kami roon, ayos lang. Para sa akin, mas importante ang asawa't anak ko kaysa sa perang magagastos. Sally, ano? Ano daw sabi ng doktor? Ayos naman daw lahat. Binigyan lang ako ng gamot na pampakapit at saka pampatigil ng paghilab. Baka dahil lang daw sa pagod, lalo na't mahaba daw yung naging biyahe natin. Ay, salamat sa Diyos. Akala ko kung ano nangyari sa bunso natin eh. Nanghihinayang tuloy ako sa mga nagastos natin sa laboratory. Ano ka ba? Ayos lang yun, no? Yung pera, mahahanap natin yun. Pero yung kaligtasan ng anak natin, mas mahalaga yun. Isa lang ang buhay, kaya dapat pahalagahan natin yun. Maraming salamat, Kulas, ha? Lahat naman gagawin ko para sa inyo ng mga anak natin eh. Kaya halika na, umuwi na tayo sa bahay nila Tia Barbara. Sasakay na lang tayo ng jeep para makarating doon. Sana lang, hindi tayo gabihin. Nanay, tatay, tingnan niyo po oh. Hindi ba siya si Lolo Balong? Sinong Lolo Balong? Yung lolo po na nakasabay natin kanina sa bus? Ha? Saan? Ay, bigla pong nawala eh. Ay, naku, Kulas. Kakaiba talaga yung kaba ko pagdating sa matandang lalaking yun eh. Naitapon mo na ba yung kwintas na binigay niya? Sigurado ako siya yung dahilan kung bakit sumakit yung tiyan ko. Bakit naman po, Nay? Ano pong ginawa ni Lolo Balong para sumakit ang tiyan mo? Basta anak, iba talaga yung kutob ko sa kanya. Ay, nanay, tatay, meron po palang sinabi sa akin si Lolo Balong kanina nung bumaba po kayo para magbanyo. Kung ano man ang sinabi niya, huwag mong paniniwalaan yun, ha? Hindi, Sally. Sa tingin ko, dapat malaman natin kahit papaano, no? Natasha anak, ano sinabi niya sa'yo? Ang sabi po niya, bantayan ko si nanay dahil may nakasunod sa kanyang aswang. Baka siya kamo yung aswang. Sally, teka lang. Tignan mo nga yung disenyo nitong kwintas. Ha? Di ba sabi ko sa'yo, itapon mo na yan? Hindi ko maitapon eh. Dahil kakaiba yung pakiramdam ko dito. Ang disenyo na pendant nitong kwintas, tila medalyon na may nakaukit na santo. Sa tingin mo ba, may nakaguhit na santo dito kung aswang nga siya? Sigurado, masusunog siya kung hawakan niya to. Kahit na, hindi pa rin ako kumbinsido. Magdala na lang tayo ng asin kesa yan. Kahit
anong pilit ko kay Sally ay ayaw niya talaga akong paniwalaan. Pero kahit na ganon, alam ko naman na nag-iingat lang siya sa ipinagbubuntis niyang anak namin. Alam kong natatakot lang siya na baka mapahamak ang bata kung sakaling isuot niya ang kwintas. Gayong hindi naman kami sigurado kung ano ba talaga ang kwintas na yon. Imbis na sumakay kaagad ng jeep papunta sa baryong titirhan namin, naghanap na muna kami ng pwedeng mapagpahingahan kahit na saglit lang. Isang plaza ang pinuntahan namin. Sally, komportable ka ba sa inuupuan mo? Ayos naman kahit papano. Nabawasan na rin yung sakit ng tiyan ko dahil dun sa ininom kong pampatigil ng hilab. Mabuti naman kung ganun. Magpahinga muna tayo dito ng ilang minuto para mabawasan yung sakit ng tiyan mo. Natagtag ka masyado eh. Tay, ibili niyo naman po kami ni nanay ng sorbetes. Gusto mo ba? O siya, sige, ibibili ko kayo. Bantayan mo muna yung nanay mo, ha? Sige po, tay. Ako nang bahala kay nanay. Oh, eto na yung sorbetes nyo. Salamat po, tay. Ano Kulas? Naitapon mo na ba yung kwintas? Sally, bakit ba panay ang pangungulit mo sa akin na kung naitapon ko na yun? Kasi nga baka bumalik na naman yung sakit ng tiyan ko. Sigurado kasi talaga akong yung matandang lalaki ang nag-aaswang sa akin. Pues, magkaiba tayo ng pakiramdam, Sally. Pakiramdam ko makakatulong sa akin yung kwintas. Teka, kanino ka ba dapat magtiwala? Sa akin o sa matandang yon? Alam mo, Sally, nakakatakot ka. Alam ko naman yun eh. Pero pwede bang pagkatiwalaan mo ko? Palagi na lang ikaw yung nasusunod sa ating dalawa eh. Anong ibig mong sabihin? Na hindi mo gusto yung pagsunod mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang pinupunto ko lang, sana pakinggan mo din naman ako. Tama na Kulas. Siguro wala ka lang talagang pakialam sa akin at saka sa anak mong nasa sinapupunan ko. Ano ba, Sally? Naririnig ka ni Natasha, oh. Ewan ko sa'yo. Hala, tay. Nagalit po si nanay. Anak, pasensya ka na sa nangyari, ha? Nakakahiya na narinig mo pa yung pagtatalo namin ng nanay mo. Ayos lang po, tay. Ang sabi niyo po sa akin, natural lang ang magkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Ang mabuti pa po, sundan na natin si nanay. Tama ka. Tara, bago pa makalayo yung nanay mo. Sinundan namin si Sally hanggang sa makarating kami sa sakayan ng jeep. Hindi kami nagkikibuan sa loob ng ilang minuto. Pero sa kabilang banda, hindi ko pa rin mapigilan ng mapaisip. Kung iniisip ni Sally na hindi ako nag-aalala, kabaligtaran yon. Dahil ang totoo, talagang sobra ang pag-aalala ko. Sally, pasensya ka na sa nasabi ko kanina, ha? Hindi ko yung sinabi dahil wala akong pakialam. Pasensya ka na rin sa akin ha. Dala lang siguro ng emosyon dahil sa pagbubuntis ko kaya ako nagkaganon. Sally, alam kong naririndi ka sa paulit-ulit pero ano kaya kung pumunta tayo sa isang albularyo at itanong natin kung anong klaseng kwintas ito? Sigurado ako may kakilala yun si Tia Barbara. Ay, o siya sige. Para mapanatag ka na, subukan nating magtanong sa albularyo. Kasi malay mo naman talagang pangontra nga yan sa aswang. Kasi nga naman, kung aswang ang lolo na yon, bakit niya naman sasabihan si Natasha na bantayan ako? Dahil may sumusunod sa akin na aswang, di ba? Ay, salamat. Sa wakas at naiintindihan mo rin ako. Kasi magaan talaga yung loob ko sa matandang yun eh. Pero hindi mo pa rin ako mapipilit na isuot yan hanggang hindi pa natin na ipapakonsulta sa albularyo. O siya, sige. Ayos lang. Basta gusto ko pa rin malaman. Basta ang intindihin na lang natin, yung pagdating sa baryo, malapit na tayo oh. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa baryo kung saan nakatira si Tia. Tuluyan na kaming inabot ng gabi dahil nga dumaan pa kami sa ospital. Pinandungan ko na lang ang ulo ni Sally para hindi siya mahamugan. Pero pagkababa namin sa jeep,
Nabigla kami nang makita namin si Lolo Balong na nakatayo sa tapat mismo namin. Diyos ko po, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba pwedeng dito rin pala ang destinasyon ko? Hindi naman sa ganun pero... Ba't hindi ba sabi ko sa'yo? Isuot mo ang kwintas. Bakit hindi mo pa rin sinusuot? Nakasunod pa rin sa inyo ang aswang hanggang ngayon. At paano mo naman nasabing nakasunod nga sa amin? Ikaw siguro ang aswang, no? Sinundan mo kami dito, no? Ikaw yung aswang! Oh, Sally, huwag ka naman ganyan sa kanya. Halika na. Pero aswang siya, Kulas. Sabuyan mo ng asin! Halika na, Sally. Pasensya na po kay Lolo Masama lang po talaga yung pakiramdam ng asawa ko. Masama ang pakiramdam niya dahil sa sumusunod sa inyo ang aswang. Kapag hinayaan niyo lang ang aswang, siguradong mawawala ang bata sa sinapupunan niya. Umalis ka na dito! Umalis ka na dahil ikaw ang aswang! Sally, ano ba? Halika na. Huwag mo nang pansinin yan. Natasha, tulungan mo nga ako sa gamit natin para maalalayan ko yung nanay mo. Galit na galit si Sally kay Lolo Balong habang ako ay nahihiya sa inaasta niya. Weirdo ang ikinikilos ni Lolo Balong. Lalo na ngayong hanggang dito sa baryo namin, nakasunod siya. Nang makita namin siya, nagulat talaga ako at hindi makapaniwala. Paano kung palusot lang niya na may sumusunod sa amin na aswang? Paano kung siya pala talaga ang aswang? At sa oras na isuot ni Sally ang kwintas, baka doon na niya tuluyang makuha ang anak namin. Maayos naman si Sally habang naglalakad kami patungo sa bahay ni Tia Barbara. Ang hindi namin inakala, umpisa lang pala ang pananakit na yon. Ay, salamat at nakarating din kayo. Nag-alala na ako dahil inabot na kayo ng gabi. Ang sabi niyo kasi madaling araw kayo aalis. Pasensya na po, nag-alala kayo sa amin, Tia Barbara. Dumaan pa kasi kami sa ospital kanina Dumaan sa ospital? Bakit? Ano bang nangyari? Bigla po kasing sumakit yung tiyan ni Sally. Baka natagtag lang sa haba ng biyahe namin kanina. Ay, nako baka nga. Ang mabuti pa dalhin mo na si Sally sa kwarto para naman makapagpahinga at baka kung mapano pa yung mag-ina mo. Oo, sige ho, Tia. Dalhan mo na lang siya ng sinabawang gulay na niluto ko, ha? Teka't iinitin ko lang. Oh, Natasha, magmano ka sa lola mo. Pagpalain ka, Natasha. Aba, baby ka pa nung huli kitang nakita. Tara't sumama ka na muna sa akin. Pakakainin na kita. Salamat po, Tia. Dadalhin ko muna sa kwarto si Sally, Oh, sige. At mamaya na tayo magkwentuhan. Ay, Kulas. Medyo sumasakit na naman ang tiyan ko Kaya nga kailangan mo na talaga magpahinga. Halika na. Pero ibang pakiramdam ko. Kakaibang likot ng bata sa tiyan ko. Hindi naman dapat siya ganito kalikot para sa 5 buwan. Ano? Pawak nga ako? Oo nga no. Sobrang likot nga niya. Kaya nga nag-aalala ako, Kulas. Huwag ka masyado mag-alala. Baka naman malikot siya dahil healthy siya. Sana nga ganun lang. O sige na, pumasok ka na sa loob. Gusto mo bang alalayan kita? Hindi na kailangan. Asikasuhin mo na lang yung mga gamit natin, pati na rin si Natasha. Gusto ko na munang matulog tsaka itaas yung paa ko para maginhawaan naman. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi naman. Kumain naman tayo ng tinapay sa biyahe, di ba? Oo siya, sige na. Kaya ko na to. O sige, kung mas sumama pa yung pakiramdam mo, tawagan mo lang ako para madala kita sa ospital Oo naman. At saka may mga gamot naman na tayong binili. Ayos naman na siguro yung mga to. O siya, sige. May iwan na kita dito Pero sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, siguradong sigurado. Kulas, dalhan mo nitong sabaw si Sally. Ito Ayos lang po, Tia. Ang sabi niya daw po, gusto daw muna niya magpahinga. Aba kung ganun ikaw na lang muna ang kumain. Kailangan mo ng lakas para alagaan ang asawa mo.
Lalo na ngayong hindi maganda ang pakiramdam niya. O sige ho, tiya. Ay, nakakatuwa itong anak mo. Ang lakas kumain ng gulay. Yung anak ng pinsan mo nako, ayaw na ayaw kumain ng gulay. Bata pa naman po yung anak niya. Si Natasha nga po, hindi din po mahilig kumain ng gulay nung edad 2 hanggang 6 na taon. Pero nung nagkaisip na, ayan ho, kumakain na ng gulay. Sana nga'y ganon, Kulas. May iba kasing kilalalakihan talaga. Basta't patuloy lang maghain ng gulay sa lamesa, siguradong matututunan niya rin yan. At kapag palagi niya nakikita na kumakain kayo ng gulay, maingganyo rin yun. Sa bagay, tama ka. Sasabihin ko nga yan sa pinsan mo. Sa nga pala, ano bang sinabi ng doktor? Bakit daw sumasakit ang tiyan ni Sally? Ang sabi, pagod lang talaga kaya binigyan siya ng gamot na pampakapit at saka pampahinto ng paghilab. Ganon ba? Sana nga ganon lang. Paano kung inaaswang pala siya? Ha? Bakit niyo naman ho naisip yan, tiya? May pagkakataon kasi na sumasakit ang tiyan kapag inaaswang. Pero wala naman sigurong aswang sa boss. Pero, alam mo tiya, may kukwento nga ho ako sa inyo eh. Ano yon? Tungkol ba saan yan? Ikinuwento ko kay Tia Barbara ang lahat ng mga nangyari sa amin ni Sally habang nasa biyahe kami. Hindi ako nagpalagpas ng kahit katiting na detalye. Panay lang ang tango niya at pagsang-ayon sa mga sinasabi ko. Hanggang sa pati ang kwintas na binigay sa akin ng matandang lalaki, sinabi ko na rin. Pwede ko bang makita ang kwintas na sinasabi mo? Teka ho, nasa bulsa ko eh. Oh, ito po tiya. Medalyon ito ah. May nakaukit na imahe ni Santo Benito. Si Santo Benito ho pala yan, tiya? Oo. Pangontra ito sa aswang. Bakit hindi mo isinuot kay Sally? Ilang beses ko na pong pinilit si Sally na isuot yun eh. Pero nag-aalala kasi baka aswang yung lolo na yun. At baka kapag nasuot niya ito, magkaroon pa lalo ng pagkakataon na makuha yung anak namin. Hindi. Pangontra talaga ito sa aswang. May ganito rin ako dati noong pinagbubuntis ko ang pinsan mo. Binigay ko na sa pinsan mo nung magbuntis naman ang asawa niya. Ganun no ba? Di ibig sabihin yan. Kulas! Kulas, ang sakit ng tiyan ko! Sobrang sakit na talaga! Ako, si Sally. Bilisan mo na, Kulas. Puntahan mo na ang asawa mo. Opo, tiya. Sally, ano nangyari sa'yo? Kulas! Sobrang sakit na ng tiyan ko! Naku po, Sally. Mukhang hindi na maganda ang nangyayari. Dapat kasi nakinig kayo sa lolo na nakasabay ninyo kanina. Tia Barbara! Siya ang aswang! Alam ko siya talaga yon! Kulas, nagdideliryo na ata ang asawa mo. Teka, dalhin na natin siya sa malapit na albularyo. Ihahatid ko lang si Natasha sa pinsan mo at doon na muna siya. Kailangan natin kontrahin yan. Dahil kung hindi baka mapahamak ang bata. Oo, sige ho, tiya. Sige ho. Bubuhatin ko na po si Sally palabas. Sige. Ang mabuti pa'y isuot mo na kay Sally ang medalyon. Ayoko! Hindi! Kapag sinuot ko yan, mamamatay kami ng anak namin! Nako, mukhang nakausap ng asawa mo ang aswang at hinipnotis mo siya, Kulas. Nahipnotis mo ho? Totoo po ba talaga yun? Totoo yon. At posible yon lalo na't ganyan na ang sinasabi niya. Hindi ko lubos na maintindihan ang mga sinasabi ni Tia Barbara. Ang iniintindi ko lang ng mga oras na yon, ang sakit ng tiyan ni Sally. Kitang-kita kong sobrang nasasaktan siya. Mas masakit pa sa unang sakit ng tiyan na naramdaman niya kanina nung dinala ko siya sa ospital. Gusto ni Sally na sa ospital ko siya dalhin. Pero ang sabi ni Tia Barbara, gabi na at malayo pa ang babiyahihin papunta sa ospital. Kaya minabuti naming pumunta na muna sa albularyo. Pagkarating naman namin sa albularyo, kapareho ng sinabi ni Tia Barbara. Nahipnotismo raw ng aswang ang asawa ko.
Pinaghihinalaan na ng asawa ko kung sino ang aswang. Pero magaling manghipnotismo ang aswang na yon. At imbis na siya ang paghinalaan, naibaling kay Lolo Balong na isa talagang albularyo. At ang medalyon na ibinigay niya sa amin, proteksyon pala kay Sally. Dahil alam niyang may aswang na sumusunod sa amin. Pakiramdam ko kasalanan ko talaga to, Kulas. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, di sana hindi nalagay sa kapahamakan yung anak natin. Ano ka ba, Sally? Hindi mo kasalanan yun. Narinig mo naman yung sinabi na albularyo kanina, di ba? Nahipnotismo ka daw. Kaya paniniwalaan mo talaga na aswang yung matandang nagmamalasakit lang sa atin. Kahit na, kasalanan ko pa rin. Dapat hindi ko hinayaang mahipnotismo ako. Huwag mo na sisihin yung sarili mo. Magiging ligtas naman kayo na anak natin dahil inulungan na tayo na albularyo, di ba? Basta, isuot mo na lang yung medalyon na bigay ng lolo. Kung susundin natin ang lahat ng sinasabi niya sa atin, sigurado hindi ka na malalapitan pa ng aswang. Talagang hindi na siya makakalapit sa akin. Lalo na ngayong alam ko na kung sino siya. Siya ba yung babae na kasabay natin sa bus kanina? Yung kasama mo sa banyo? Oo. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga katiwa-tiwala yung babaeng yun una pa lang eh. Ganon din naman ang naramdaman ko sa kanya nung una eh. Pero nung nasa banyo na kami, talagang biglang nagkaroon ako ng tiwala sa kanya. Naalala ko nga, sinabi niya sa akin na wala siyang tiwala sa lolong kausap ni Natasha. Na baka aswang daw yun. Ay, nako. Talagang nililang ka pa talaga niya. Ay, kung sinuot ko lang kagad yung medalyon, siguradong hindi ako naaswang ng babaeng yun. O siya, sige na. Hindi na tayo dapat pagsisihan pa. Alam ko naman na hindi mo ginusto yung nangyari. Nag-iingat ka lang din. Pero hindi ko lang talagang maiwasang sisihin ang sarili ko eh. Kaya nga dapat na maging maingat ka na simula ngayon. Sundin mo ang lahat ng mga pamahiin. Kahit pa iniisip mong baka hindi naman totoo. Dahil kung minsan, totoo pala ang mga pamahiin yon. Wala namang masamang sumunod sa mga nakakatanda. Mas mabuti nang sumunod kaysa magsisi ka sa huli. Yun ang hapo, tiya. Kaya simula talaga ngayon, mas lalo na akong magiging mahigpit. Ayokong mangyari pa ulit to, no? O, sige na. Mauna na kayo sa bahay at susunduin ko na muna si Natasha. Marami salamat po talaga, Tia Barbara. Alam kong dapat nagpapahinga ka na ngayon sa bahay mo pero ito po kayo na tumutulong po sa amin. Ay, naku, walang problema, Kulas. Sino-sino pa ba ang dapat magtulungan? Hindi ba't tayong magkakamag-anak lang naman? Bata pa lang ako, mabait na talaga si Tia Barbara. Mahilig siyang tumulong sa mga kamag-anak. Kahit na hindi naman siya dapat tumulong, sinusubukan pa rin niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Nang makarating na kami sa bahay ni Tia, pinauna ko nang magpahinga si Sally. Hinintay ko na muna si Tia Barbara at si Natasha dahil nag-aalala ko sa kanila. Mabuti na lang, hindi nagtagal ay dumating na rin sila. Tatay! Kamusta na po si nanay? Eto, ayos naman yung sinanay mo. Nagpapahinga na. Halika na, magpahinga na rin tayo. Kailangan rin magpahinga ng Lola Barbara mo eh. Sige po, tay. Anak, alam ko namang nakakalungkot yung nangyari sa nanay mo. Pero sinisiguro ko sa'yo, talagang ayos na siya. Hindi ka na dapat mag-alala ha. Sana nga po. Kasi sabi ni Lolo Balong, sumusunod raw sa atin ang aswang. Sana lang hindi na siya nakasunod sa atin hanggang dito. Akala ko po magiging masaya ang pagpunta natin dito. Pero nakakalungkot na pagkarating pa lang natin, may problema na po agad. Ngayon lang ito anak. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Siya nga pala, Kulas. Hindi ba mas maiging dito na lang muna kayo sa loob ng bahay ko? Kasi hindi ako mapapakali kung doon kayo titira sa kabilang bahay. Tapos may ganyan pang nangyayari. Mas maigi sana kung may magbabantay sa anak mo at sa asawa mo. Naku tiya, nakakahiya naman ho. Nako, ayos lang yon. Dito na muna kayo. Kahit mga 1 linggo lang, habang inaayos mo pa ang magiging bahay ninyo.
Dapat may mga bawang at asin ang bahay niyo roon, ha? At saka walis na nakabaliktad. Hayaan mo. Tutulungan naman kitang mag-ayos doon. Nako, tiya. Sobrang laki na po ng tulong nyo. Sige ho, kung yan po yung tingin nyo makakabuti para sa amin, susundin po namin. Tsaka mabuti pa po, magpahinga na po tayong lahat. Lumalalim na yung gabi. Basta't bantay-bantayan mo ang asawa mo at baka magutom. Hindi pa rin siya kumakain mula kanina. Opo, tiya. Ako na hong bahala sa kanya. Si Tia Barbara ang nagsuhestyon na dumaan muna kami sa kanya nung tumawag akong uuwi kami dito sa probinsya. Ang sabi ko sa kanya, doon na kami didiretso sa bahay namin. Sa bahay kung saan ako lumaki. Kaya lang ang sabi ni Tia, hindi pa naaayos ang bahay na yon dahil matagal na daw na walang nakatira. Mabuti naman at sinunod ko siya dahil kung hindi, baka mahirapan ako kay Sally. Napakaswerte ko sa tiyahin. Kahit wala na ang nanay ko, parang may nanay pa rin ako nang dahil sa kanya. Nagpahinga na kami nung gabing yon. Nang sumunod na araw, naging maayos naman ang mga araw namin. Inayos ko ang bahay na talagang titirhan namin, habang si Sally ay nasa bahay nila Tia Barbara. Tay! Nay! Ang sarap po maligo dito sa ilog! Maraming salamat po, pinagbigyan niyo ako maligo rito. Hindi ba't pangako ko naman talaga na maliligo tayo sa ilog kapag may oras tayo? Hindi naman pwedeng biguin kita, di ba? Salamat po talaga, Tay. Saka alam niyo po ba, may mga kaibigan na po ako. Sabi nga po ni Joshua, ipapakiala niya ako sa iba pa niyang mga kaibigan eh. Huh? Si Joshua? Yung pinsan mo? Opo, Tay. Ang bait po ni Joshua, Tay. Hindi nga po kayo nagkamali na talaga magkakaroon ako ng maraming kaibigan dito. Sabi ko sa iyo eh. Pati ba crush, may bago ka na? Wala po no. Iisa pa rin ang crush ko. Hindi po magbabago yun hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Hahanapin ko po siya paglaki ko. Naku anak, ang bata mo pa talaga para ma-inlove ha? Hayaan mo ng anak natin, Kulas. Tura lang naman na magkaroon ng puppy love. Darating ang araw makakalimutan niya rin yan. Hindi ko po siya makakalimutan, no? O sige na anak, hindi mo na siya makakalimutan. Siguro napakagwapo talaga ng crush mo, no? Kaya wala siyang kapalit. Sobrang gwapo po talaga. Walang tatalo sa kapugian niya. Paano kung may tumalo nga? Wala po, nanay. Siya lang ang gwapo. Ikaw talaga manang-mana ka sa tatay mo. Oo, bakit ganyan ang mukha mo? Totoo naman ganyan ka sa akin, di ba? Magkaiba yun, no? Tayo kasi, high school tayo nung nagkagusto ko sa'yo. Nasa elementary pa lang to si Natasha. Haba hindi natin alam. Malay mo, magkita nga talaga sila balang araw. Ang tawag doon, tadhana. Ay, sa tingin mo, Kulas, magiging maayos talaga yung buhay natin dito? Magiging sulit kaya yung pagsasakripisyo natin ng buhay natin sa Maynila? Sally, dito tayo lumaki kaya alam ko na magiging maayos yung buhay natin. Hindi kasing sosyal lang nasa Maynila tayo. Na nakakakain tayo sa fast food o kaya nakakagala sa mall. Pero tignan mo, masaya din naman dito, di ba? Nakakaligo tayo sa ilog pati sa dagat. Masaya rin na umakyat ng bundok at magpiknik sa bukid. O gusto mo magpiknik pa tayo bukas eh. Sa bagay, tama ka naman dyan. Masaya nga talaga pero darating ang araw na magsasawa rin tayo. Tulad ng mga bata pa tayo, di ba? Mangangarap ulit tayo na magpunta sa Maynila. Ikaw ba? Namimiss mo ba yung Maynila? Ang hirap doon ha. Wala tayong mga kamag-anak. Depende. Siguro minsan mamimiss ko yung mall. Pero magiging makabago din naman yung probinsya natin eh. Siguradong hindi magtatagal. Magtatayo din sila ng mall dito. Tama ka naman. Ang mga negosyante pa naman, walang sinasantong lugar para lang makapagnegosyo. Tay! Tay! May nakakatakot na babaeng dumaan
Ha? Saan, anak? Ayun po, oh. Ano ka ba naman, anak? Kawawa naman yung matanda. Dumaan lang naman na pagkamalan mo pang nakakatakot. Totoo naman po, tay eh. Tumingin siya dito sa atin tapos nakita kong kulay pula ang mga mata niya. Kulay pula? Paano mo naman nasabing kulay pula? Kulay pula naman po talaga. Nalilisik ang mga mata niyang nakatitig kay nanay. Diyos ko po, Kulas. Baka nandito pa rin yung aswang. Pero sumunod naman tayo sa dapat gawin para mataboy yung aswang ha. Hindi naman siguro tayo malalapitan kung may dala ka palaging pangontra na aswang. Sana nga, Kulas. Kulas! Kulas! Sali! Oh, Tia Barbara, ba't ho tumatakbo kayo? Mabuti kinaya niyo pa hong tumakbo. Hindi ka na dapat tumatakbo dahil may edad ka na. Hindi. Ano kasi? Oh, kumalma ho muna kayo. Ito pong tubig oh. Ay, salamat. May nangyari kasing nakakakilabot ngayon lang umaga. Oh? Ano po yun, Tia? May buntis na kinain ng isang tiktik. Diyos ko naman, butas ang tiyan at wala na ang bata sa tiyan niya. Sobrang nakakaawa. Teka nga ho, saan niyo naman nabalitaan yan? Doon sa kapitbahay, pinagkakaguluhan nga ang bangkay sa loob ng bahay nila. Iyak ng iyak ang mga anak nila, pati na rin yung asawa. Ngayon lang ulit nangyari ang ganito sa baryo namin. Napakatagal na nung huling may kaso na pinatay ng aswang. Diyos ko, Tia Barbara. Hindi kaya nakasunod talaga sa amin yung aswang? Hindi malabong mangyari yan, Kulas. Kaya kailangang magdoble ingat kayo. Ingatan mong mabuti si Sally, ha? Lalo na pagsapit ng gabi. Hapon pa lang dapat nakauwi na kayo. Kung pwede nga, dapat nasa loob ka lang palagi ng bahay eh. Teka, Sally, ba't ganyan itsura mo? Pakiramdam ko kasi ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng aswang dito sa baryo. Ha? Ba't mo naman iniisip yan? Kasi kita mo naman ang nangyayari ngayon. Tulad ng sabi ni Tia, ngayon lang ulit nangyari ang ganito na may kinain ng tiktik. Sally, huwag mong masyadong dibdibin ang pangyayaring ito. Hindi mo kasalanan ng ginawa ng tiktik. Pero Tia, sigurado namang mahuhuli na albularyo yung tiktik na yun, di ba? Yun nga ang isa pang problema. Hindi na kaya pa ng albularyo natin na humuli ng aswang dahil masyado na siyang matanda. Nasa 97 na yun. Ha? Paano na po pala yun, Tia? Sino humuli no aswang? Ang sabi niya, maghahanap pa siya ng pwedeng tumugi sa aswang. Maghahanap pa raw ang apo niya. Hindi pa kasi masyadong magaling ang apo niyang yun eh. Bago pa lang nang sinasanay. Sa pagkakataong to pala, Kulas, hindi na lang ako ang pwedeng mapahamak. Pati na rin yung ilang kababaihang buntis dito sa baryo. Kaya nga, Sally. Ano kaya kung ako na lang tumugi sa aswang na yun? Nako, Kulas, wala kang alam sa pagtugis ng aswang. Hindi mo rin sigurado kung kakayanin mo ba ang tik-tik na yon. Paano kung malakas pala at hindi lang basta ordinaryong aswang? Di napahamak ka pa. Pero kung hindi tayo kikilos, baka yung mag-ina ko naman yung mapahamak. Maghintay at mag-ingat na lang tayo. Sigurado akong hindi magtatagal uuwi rito ang apo ng albularyo. At may kasama na siyang manunugis. Dahil wala namang ibang pagpipilian, umasa kami na darating ang araw na makakahanap ng tutugi sa tiktik. Nung araw na may nalamang may buntis na pinatay ng tiktik, 6:00 pa lang ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang mga tao. Lahat ay maaga na kung magsipasok sa bahay nila. Halos punuin na ng bawang at asin ang mga bahay nila bilang proteksyon. Lalo na ang mga buntis sa baryo. Takot sila na baka sila na ang susunod na bibiktimahin. Binabantayan tuloy namin si Natasha at ang mga kalaro nito sa labas sa tuwing maglalaro. Kahit umaga pa naman, natatakot kami na baka may mangyari sa kanilang hindi maganda. Lalo na at madalas raw makakita si Natasha ng isang matandang babae na umaaligid sa kanya.
Isang matandang babaeng walang nakakakilala sa baryo namin. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Ano, nakapagtago na ba kayo? Oh, nakapagtago na silang lahat ha. Hanapin mo na sila. Bakit ikaw ang sumasagot, Tay? Dapat sila. Ang daya naman eh. Tama lang na hindi sila sumagot. Dahil kapag narinig mo yung boses nila, sigurado malalaman mo kung saan sila nagtatago. Basta, madaya, Tay. Ikaw talaga oh. Sige na, hanapin mo na yung mga kalaro mo. Hahanapin ko na po talaga. Lagot kayo sa akin. Malalaman ko kung saan kayo nagtatago. Nakakatuwa rin naman na panoorin silang maglaro. Kaya lang minsan nga, naiinis na rin sila dahil hindi ko napipigilan ang sarili ko na makialam. Kagaya ngayon na inis na sa akin si Natasha. Habang pinapanood ko si Natasha na hinahanap ang mga kalaro niya, kumuha ako ng isang bote ng tubig sa tabi ko. Pero nang mag-angat ako ng tingin, isang malakas na palahaw ang narinig ko mula kay Natasha. Tatay! Tatay! Natasha? Ano yun? Anong nangyari? Dito po, Tay. Tingnan niyo po. Oh, nasaan? Ano ba nangyari? Tay, may babae pong nakahiga. Patay na po ba siya? Diyos ko! Alika anak! Mga bata, magsilabas na kayo! Umuwi na kayo! Tay, bakit po? Ano po ba yun? Patay na po ba talaga siya? Tara na Natasha. Umuwi na tayo. Simula ngayon, bawal ka muna lumabas ha. Bakit po? Tay, patay na po ba yung babae? Basta't makinig ka Natasha. Kalimutan mo na lang kung ano yung nakita mo. Bakit naman po, Tatay? Dahil hindi dapat nakakakita yung mga bata ng ganung bagay. Isang babaeng patay ang nakita ni Natasha sa likod ng malaking puno. Nakatalikod siya mula sa direksyon ni Natasha, kaya hindi niya nakita ang wakwak nitong tiyan. Mabuti na lang dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling nakita nga niya yon. Nang pauwiin ko na si Natasha, nagpasama ako kay Tia Barbara para magtawag ng barangay na titingin sa natagpuan naming patay. Ay, grabe! Hindi lang daw ang bata sa sinapupunan niya ang kinain ng aswang, pati ang ilang lamang loob niya. Nakakadiri nga ho, Tia eh. Mabuti na lang talaga, hindi yan nakita ng anak ko. Paano mo nga ba nakita ang bangkay ng babae? Bali, naglalaro sila ng tago-taguan ng mga bata eh. Nang biglang nakita ni Natasha yung bangkay ng babae. Ano ka mo? Anong naging reaksyon ni Natasha? Ang sabi mo hindi niya nakita. Hindi niya po nakita yung wakwak na tiyan ng babae. Nakatalikod po kasi. Mabuti na nga lang dahil sigurado ako kapag nakita niya yun, hindi makakatulog yun na maayos. Ay nako, sigurado yan. Dapat talaga hindi mo na muna hinahayaan si Natasha maglaro sa labas eh. Saka mo na lang siya hayaang maglaro kapag nahuli na yung tik-tik. Nakakaawa naman din kasi yung bata kapag gusto maglaro. Pero sa bahay lang nakakulong. Mabuti sana kung may kapatid siyang pwedeng kalaro niya. Yun nga lang talaga. Kung ganon, iiwas na lang muna na lumayo sa bahay. Sa mga tapat ng bahay na lang muna siguro maglaro. Siguro ganun na nga po, Tia. Maya-maya pa ay binuhat na nila ang bangkay at inilagay sa isang stretcher. Lahat ay nagtakip ng mga mata at bibig. Pero ako, nanatiling dilat. At isang bagay ang napansin ko sa babaeng patay. May kulay pulang lipstick sa bandang braso nito. Yung lipstick na yon ang nagpatunay. Nakilala na namin kung sino ang aswang. Tia, tama ba ako na kulay rosas yung lipstick niyang nasa braso niya?
Aba, mukhang oo nga ano. Hindi ko napansin yun na. Ganyan ho yung lipstick ng babaeng nakasakay namin sa bus eh. Ibig mong sabihin, talagang nasundan kayo dito? Nandito pa kaya siya? Kaya nga po kailangan kong doblehin yung pag-iingat kay Sally. Ang mabuti pa'y umuwi ka na sa bahay ko, Las. Si Natasha at Sally lang ang naroon. Makikibalita ako tungkol sa apo ng albularyo natin dito sa baryo. Baka sakaling nakabalik na siya. Ilang araw ang matuling lumipas pero wala pa ring dumating na manunugis. Mas naging tensyonado na ang mga tao. Lalo na nang isang dagdag na balita ang bumungad sa lahat. Magkakasunod na 3 buntis ang sinalakay ng tiktik. Mabuti na lamang, 2 sa kanila ay nakaligtas dahil may pangontra sila sa kanilang bahay. Habang nasa bakuran at nagwawalis ng mga natuyong dahon, humahangos na umuwi si Tia Barbara habang bitbit ang bayong kung saan naroon ang lahat ng kanyang pinamili. Ay, naku, Kulas. Hindi ka maniniwala sa ibabalita ko sa'yo. Tia Barbara, anong tingal-hingal ka po na para may humahabol sa'yo? Napansin ko na napapadalas yata yung pagtakbo mo ah. Bakit ho ba? Ano po ba nangyari? Yung tik-tik daw. Nang habol ng dalaga kagabi pagkagaling sa birthday yan. 17 anyos lang siya. Ayun. Dahil sa pagkakahabol sa kanya ng tik-tik, nalaman ng mga magulang niya na buntis pala siya. Matagal na pala niyang itinatagong buntis siya. 6 na buwan na pala. Oh, grabe naman yung batang yun. 17 pa lang tapos buntis na? Kung hindi rin nga dahil sa tik-tik, hindi pa malalaman. Ang problema nga lang, galit na galit ang tatay niya. Ayun, sinabihan pa siya na sana raw kinain na lang siya ng tik-tik. Kawawa naman ho siya kung ganun. Pero hindi dapat ganun yung sinabi ng tatay niya. Paano kung kainin talaga siya ng tik-tik? Sigurado sa huli pagsisisihan niya talaga yun. Kaya nga, pero ang mas nakakabahala ang walang habas na pambibiktima ng tik-tik dahil alam niyang walang albularyo o manunugis na pwedeng tumugis sa kanya. Pwede natin siyang tugisin, Tia. Alam namin na itsura ng babaeng yun. Siya si Victoria, yung babae na kasabay namin sa bus. Tandang-tanda ko pa yung mukha niya, kaya pwede nating alamin kung sino yung bagong salta dito sa baryo. Kapag nalaman natin kung sino yung bagong salta bukod sa amin, sigurado mapapatay natin siya. Ano? Pwede ba natin gawin yun, Kulas? Pwede yun, pero hindi natin sigurado kung kaya natin. Hinala lang kasi meron tayo eh. Hindi natin sigurado kung siya nga ba talaga. Paano na yan? Hahayaan na lang ba natin na makapambiktima pa yung tik-tik? Alam mo ba kung anong iniisip ko, Sally? Hindi ko alam. Kaya mas mabuti sabihin mo sa akin. Hanapin natin yung albularyo na kasabay natin sa bus. Sigurado ako kung wala siya dito. Nasa kabilang baryo lang siya. At paano mo naman naisip yan? Hindi ba't nung bumaba tayo sa jeep, nakita natin siyang pumasok sa kanto sa baryong ito? Ang ibig mong sabihin, iniisip mo na baka sinundan niya rin tayo? Maaaring ganun na nga. At siya lang yung makakatulong sa atin sa pagkakataong ito. Hindi namin alam kung saan magsisimula. Hindi naman kasi namin alam kung saan namin makikita yung matandang lalaking nagbigay sa amin ng medalyon. Kaya ang una naming ginawa, ang pasimpleng pagtatanong kung sino ang mga bagong salta sa baryo. Si Tia Barbara ang nagtatanong habang kami naman ang tumitingin kung si Victoria na ba ang sinasabi nila na nakita nila na bagong salta. Ang totoo, nahirapan talaga kami ng sobra. Kung tutuusin, pwede namang manahimik na lang kami at mas maging maingat para hindi kami mabiktima ng tik-tik. Pero sa kabilang banda, nakakakonsensyang ipagsawalang bahala na lang. Lalo na at alam naman naming may magagawa kami. Kulas, sa tingin ko, mali ata tayo nang iniisip na si Victoria ang aswang eh. Oh, ba't mo naman naisip yan, Sally? Kasi magdadalawang araw na mula nung sinubukan natin siyang hanapin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nahahanap. Kung ganun, sino yung aswang?
Paano kung nataboy na pala natin siya at ibang aswang na pala ang sumunod sa atin? Parang imposible naman mangyari yun. Siya talaga yung may gawa nun. Sadyang mailap lang talaga siya. Nagmamadali kaming umalis ng bahay para magtungo sa bahay nila Aling Gina. Pagkarating namin doon, tinanong namin si Aling Gina kung may napadaan bang babae sa tindahan niya. At mukhang tama nga si Natasha dahil meron daw. Bumili ito sa kanila at ngumiti pa. Bago lang daw ang mukha ng babaeng yon sa paningin niya. Kaya siguradong si Victoria nga yon. Nataranta naman kaagad si Aling Gina at sinabing maglalagay na sila kaagad ng pangontra sa aswang sa bubong ng bahay nila. Kung sakaling bumili ulit yung babae, sisigaw agad siya para marinig ng lahat. Pero nung gabing yon, tila gusto na ni Sally na matapos ang lahat ng nangyayari. Talagang desidido na siya. Sa tingin ko, Kulas, dapat gumawa na talaga tayo ng paraan bukod sa paghahanap sa kanya. Oh, ano naman gagawin natin? Alisin natin lahat ng pangontrang nilagay natin sa bahay natin. Pati na rin tong kwintas na suot ko. Ano? Sa tingin mo ba tamang desisyon yan? Hindi ako papayag. Paano kung mapahamak ka? Hindi ako mapapahamak. Sa oras na dumating ang tiktik, ikaw ang lalaban sa kanya. Pero malaki sakripisyo yan. Ipapain mo yung sarili mo para lang mahuli natin yung tiktik. At sa tingin mo ba mananalo tayo sa tiktik? Bakit ba kasi iniisip mong hindi tayo mananalo? Maghanda tayo. Maglagay ka ng lahat ng panlaban sa ilalim ng higaan natin. O kaya sa ilalim ng unan mo. Para sa oras na dumating yung tiktik, mapuputol mo kagad yung dila niya. Naririnig mo ba yung sarili mo? Alam mo, ang mabuti pa, hayaan na natin yung tiktik na yan. Sigurado namang hindi kanya gagalawin dahil may medalyon yung kasuot ah. Pero paano nga yung ibang mga buntis sa baryong to? Ako ang nagdala ng tiktik dito. Kaya dapat ako rin ang pumatay sa kanya. Buong akala ko ay hindi na niya masyadong inintindi ang tungkol sa bagay na yon. Pero akala ko lang pala. Sarili pa rin pala niya ang sinisisi niya kung bakit nangyayari ito sa baryo namin. Nasaktan ako para sa kanya. At pakiramdam ko, wala akong ginagawa para maalis ang bigat sa dibdib na dinadala niya. Kaya naman kahit labag sa dibdib ko, sinunod ko ang gusto niya. Sally, sigurado ka ba dito? Pwede pa tayong matras kung sakaling natatakot ka. Natatakot naman talaga ako, Kulas eh. Pero walang mangyayari kung paiiralin ko lang palagi ang takot ko. Hindi lang kasi ikaw yung magsasakripisyo dito. Pati na rin yung anak natin na nasa sinapupunan mo. Alam ko naman yun. Pero pababayaan ko ba siya? Hindi ko magagawa yun, Kulas. Ginagawa ko rin to para sa ikaliligtas niya. Huwag kayong mag-alala. Magbabantay ako dito sa labas ng pinto. Hindi ako matutulog hanggat hindi natin nahuhuli yung tiktik. Maraming salamat po sa suporta, Tia Barbara. Wala yon. Para sa apo ko gagawin ko ito. O siya, magpatay na tayo ng ilaw at maghahating gabi na. Base sa oras na sinabi nilang sumusugod ang tiktik, wala nang higit isang oras darating na yon. O sige o, Tia. Pinatay na nga namin ang ilaw at saka naghintay. Ang sabi ng mga matatanda, kapag malakas ang pagaspas ng pakpak ng tiktik, ang ibig sabihin ay malayo pa ito sa bubong. Pero kapag nasa malapit na, doon naman hihina ang pagaspas. Kaya nakinig ako ng mabuti. Wala akong pinalampas na tunog. Pati ang huni ng ibon. Lagaslas ng tubig na malapit na ilog sa amin. Tunog ng butiki at ng kuliglig. Hanggang sa tuluyan kong narinig ang napakalakas na pagaspas ng pakpak. Kahit na alam kong pwedeng malayo pa yon, kaagad ko nang inilagay ang kamay ko sa ilalim ng unan para bunutin ang itak. Pero hindi pa man humihina ang pagaspas, namilog na ang mga mata ko. Nang marinig na may kumukutkot sa yero ng bubong. Ilang saglit pa ay nabutas na yon. Sa bilis ng pangyayari, imbis na kunin ang itak ay itinulak ko si Sally mula sa papag na kinahihigaan namin. Doon ko palang binunot ang itak.
at sinubukang hiwain ang dila nito. Pero tila bakal ang dila at mabilis din itong hinila pataas ang dila niya. Sally! Takbo! Buisit kang tiktik ka! Etong napabagay sa'yo! Nilakasan ko ang paghampas sa dila niya nang muli niyang binutas ang bubong at inilusot ang dila niya. Kasunod ng galit at nasasaktan niyang hiyaw. Maya-maya pa, mukhang nagising na si Tia Barbara. Narinig ko ang sigaw niya at pagtakbo niya sa labas, pati na rin ang pagbubukas ng pinto. Hoy, Tik-Tik, bumalik ka dito! Kulas, nandito yung Tik-Tik! Tumatakas siya! Lintik na yan! Napakaduwag naman pala niyan! Tumakbo ko palabas pero bago yon, siniguro kong isinuot ni Sally ang medalyon at may hawak siyang bawang at asin. Pagkalabas, nakita kong lumilipad na palayo ang Tik-Tik kaya sinubukan ko itong habulin. Pero sa bilis nitong lumipad, hindi ko na ito magawa pang habulin. Hinihingal na napamura ako sa inis. Inis na inis ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na mapatay ang Tik-Tik pero pinalampas ko pa. Ano, Kulas? Hindi mo ba siya nahabol? Hindi. Nakakabuisit. Nakakainis! Kulas, kumalma ka lang. Nakakainis eh. Sinisisi na ng asawa ko yung sarili niya dahil sa mga nangyayari. Kailangan mapatay ko yung Tik-Tik na yon para mawala yung alalahanin niya. Para hindi na siya panay ang isip. Tia, naawa ako sa asawa ko. Dapat hindi siya nakakaramdam ng pangamba ngayon dahil buntis siya eh. Dapat palagi siya masaya pero ito yung nangyayari. Malalampasan niyo rin yan, Kulas. Gagawin natin ang lahat para mahuli ang Tik-Tik na yon. Mas lalo pang sumama ang loob ni Sally ng gabing yon. At nalaman naming may ibang naging biktima ang Tik-Tik. Pero hindi rito sa baryo namin, kundi sa kabilang baryo. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Nagkukulong na lang siya sa kwarto habang paulit-ulit na sinasabing sana ay nakinig siya sa akin at sa matandang lalaki. Awang-awa ako sa kanya. Napakasakit makita ang asawa ko ng ganon. Nang buong akala namin ay wala ng pag-asang mahuli pa ang Tik-Tik. Nagulat kami isang umaga nang may kumatok sa pinto. At nang buksan ko ay nabigla ako nang makita kung sino. Ay, sa wakas. At nakita ko rin kayo. Lolo? Paanong... Hindi ba pwedeng papasukin mo muna ako sa bahay ninyo, iho? Uhaw na ako sa kakaharap ng bahay ninyo eh. Ano pa naman niya? O sige ho, pasok ko kayo. Dyan lang po muna kayo. Ikukuha ko lang kayo ng tubig sa may kusina. Diyos ko po! Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Tia Barbara, teka lang ho. Kakilala ko po siya. Ano? Sino tong matandang ito? Matutulungan niya po tayo, Tia. Huwag po kayo mag-alala. Iho, mamaya mo na ako ipakilala sa kanya. Uhaw na talaga ako eh. Bilisan mo. Eto na po yung tubig, Lolo. Ay, salamat na kainom din sa wakas. Oh, ngayon mo sabihin ko sino ka. Isa akong albularyo. Wala na akong dapat ipaliwanag pa tungkol sa sarili ko. Dahil hindi naman na ulit tayo magkikita. At saka, nagmamadali na ako eh. Masyado nang mahaba ang inilagi ko rito para mahuli ang lintik na Tik-Tik na yon. Masyado na siyang maraming nabiktima. Kailangan na niyang lumisan sa mundong ito. Ang ibig niyo sabihin, matagal niyo nang tinutugis yung Tik-Tik? Oo, hinahanap ko talaga siya. Ilang baryo na ang nagre-reklamo sa kanya. Sumakay siya sa bus at naghahanap ng buntis. Pagkatapos, susundan niya yon. Ganon ang botos ng Tik-Tik na yan. Naku naman, Lolo. Ba't hindi niyo naman kaagad sinabi sa amin nung una palang nagkita tayo? Di sana nahuli ka agad natin yung Tik-Tik. Alam mo, Iyo, hindi naman ako sumasakay sa bus para ipagkalat na isa akong albularyo. At saka sinubukan ko magsabi. Anong sinabi ng asawa mo? Na ako ang aswang.
Pasensya na ho. Nasabi niya lang po yun dahil na-hypnotize mo siya ng tiktik. At paano mo naman nalaman yon? Nagpatingin po kami sa albularyo na taga rito eh. Kung may albularyo naman pala dito, abay bakit hindi niya hinuli ang tiktik? Dahil hindi niya daw po kaya eh. Masyado na siya matanda para hulihin yon. Ay, ganun ba? Pero sigurado ako na kahit matanda na siya, alam niya pa rin ang nangyayari. Gagawa pa rin siya ng paraan para mahuli ang tiktik. Ganon ang ugali ng mga albularyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Pupuntahan ko siya at tatanungin ko yung taong yon kung alam na ba niya kung saan nakatira ang tiktik. Pero bago po yun, Lo. Pwede niyo po bang tignan muna yung asawa ko? May bakit? Anong nangyari sa kanya? Sinisisi niya po yung sarili niya eh. Okay, sige. Dalhin mo ako sa kanya. Dinala ko nga si Lolo Balong kay Sally pero pagdating namin sa kwarto kung saan naroon ang asawa ko, mahimbing siyang natutulog. Kaya naman minabuti na lang naming puntahan muna ang albularyo na kausap namin dito sa baryo. Sinabi ng albularyo na totoong alam na niya kung saan nakatira ang aswang. Pero hindi na niya kaya pang labanan ito. Balak niya sanang sabihin sa apo niya, pero mukhang wala na raw balak na umuwi. Dahil ilang araw na mula nang umalis ito para maghanap ng manunugis. Habang naglalakad pa uwi ng bahay ni Tia Barbara, nagkausap kami ni Lolo Balong. Mukhang mapuputol na ang lahi ng albularyo sa baryong ito. Mukha nga po, Lolo. Kuhawa siya. Mukhang tinakasan na siya ng apo niya. Kung talagang gusto nitong maging isang albularyo, hindi na niya ipapabot sa puntong manghihina na ang lolo niya bago pa siya magsanay. Kailangan ng bawat baryo ng isang bantay na albularyo. Lalo na hindi niyo alam kung ano ang pwede mangyari bawat araw. Hoy, kita mo na. Kagaya ng sabi ng tiyahin mo, ngayon lang ulit nangyari ang ganito. Hindi rin naman po mapipilit kung talagang ayaw ng apo niya, di ba? Ganun na nga. Teka, Kulas. May nararamdaman akong kakaiba eh. Po? Ano po yun, Lolo Balong? May dumaan. Alam ko aswang yon. Dahil nag-init ang medalyong suot ko. Pero hindi ko naman po nakikita si Victoria. Hindi. Mukhang hindi siya nag-iisa. Ano ho? Maganda kayo, maigi. Mukhang minaliit ko ang tik-tik na yon. Kaya pala mailap siya. Ay dahil may tumutulong sa kanya. Naku, mukhang mas mahirapan tayo niyan, Lolo ah. Abay, syempre naman. Dahil hindi lang isa ang kailangan natin tugisin. Sige ho, mamaya pag-usapan natin yung pagpasok natin sa bahay. O Kulas, nakauwi na pala kayo. Halika kayo't maupo na muna kayo. Nagluto ako ng ginataang tilapia para sa inyo. Salamat po, Tia. Pero si Sally po, kamusta? Tinatawag ko siya kanina. Pero ang sabi niya sa akin, lalabas na lang daw siya mamaya kapag bumalik ka na. Ay naku Kulas, nag-aalala na ako sa asawa mo. Ganun ho ba? O sige ho, pupuntahan ko siya sa loob ng kwarto. O sige, maghahanda na ako ng pagkain natin dito. Dito ka na maupo, Balong. Sally, bangon ka na dyan. Kakain na tayo. Kulas, bakit ngayon ka lang umuwi? Galing ako sa albularyo na nakausap natin noong unang gabi natin dito. Si Lolo Balong pala, dumating din dito kanina. Alam mo bang matagal niya na rin hinahanap yung tik-tik na yon? Sino ka mo? Si Lolo Balong. Yung albularyo nagbigay sa'yo ng medalyon na yan? Kung ganun, mahuhuli na ba natin yung aswang? Oo, Sally. Kaya tama na yung pag-iisip mo ha. Dahil sa pagkakataong ito, sigurado mapapatay na natin yung tik-tik. Mawawala rin yung alalahanin mo. Panay ang paghingi ni Sally ng pasensya kay Lolo Balong. Kahit sa harap ni Lolo Balong, umiyak siya. Kung hindi buntis si Sally, iisipin kong masyado lang siyang nagiging emosyonal. Pero buntis siya at ang hormones ng isang babaeng buntis, lubhang mas emosyonal talaga.
Kumain kami ng hapunan at pagkatapos ay pinag-usapan na namin ang kung ano man ang gagawin namin para matunto namin ang tiktik at sa oras na lalabanan na namin siya. Sigurado ba kayong kaya na ninyong dalawa? Kung hindi pwede kong tawagin ng pinsan mo para samahan kayo. Mas maigi kung mas marami kayong tutugi sa tiktik. Sigurado ho, tiya. Kaya namin ni Lolo Balong to. Pakibantayan na lang po si Sally tsaka yung anak ko para sa akin, ha? Abahe, oo naman. Huwag kang masyadong mag-alala. Unahin mo na yung tiktik na yan. O sige, tiya. Alis na po kami ni Lolo Balong, ha? Lolo Balong, paano ko kaya kung hindi nga lang talaga iisa yung aswang? Paano po kung marami sila? Kakayanin ba natin lumaban? Apoy ang solusyon sa ganong klaseng aswang. Magkukulat ka na lang. Natapos na ang laban dito. Sigurado po kayo, ha? Teka, Lolo Balong, ano po nangyayari doon? Tingnan mo, may isang laking may bitbit na babae. Oo nga, no. Tara ho, tignan natin. Sigurado ng tiktik ang may kagagawan ng pagkawakwak ng tiyan ng buntis na yan. Masyado pang maaga. Sumusugan na agad siya. May ang tapang naman niya. Teka lang po, Lolo. Kung maaga pang sumalakay yung tiktik, di ibig sabihin... Bumalik tayo, Kulas. Ho? Bilisan mo, Kulas! Bumalik tayo sa bahay niyo! Nataranta kami pareho nang habang naglalakad kami papunta sa bahay ng tiktik. Nakita naming may lalaking may bitbit na babaeng wakwak ang tiyan. Pinagkakaguluhan sila dahil sa nangyari. Ang nasa isip naming oras na sasalakay ang tiktik, lagpas sa ating gabi. Pero nung mga panahong yun ay alas 11 pa lang. Mabuti na lamang, hindi pa kami nakakalayo dahil agad kaming nakarating. At gulat na gulat kami sa nakita. Hindi lang isa o dalawa, kundi 3 tiktik ang nasa bubong ng bahay namin. Lolo Balong, paano sila nakalapit sa bahay namin? Marami nakalagay na pakonto sa loob niyan, ah. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na nahawakan ng tiktik ang tiyan ng asawa mo bago pa niya naisuot ang medalyon na ibinigay ko sa kanya. Ano naman ang problema kung nahawakan niya yun? Kung nahawakan niya, magkakaroon siya ng madaling paraan para makuha niya ang bata sa sinapupunan ng asawa mo. Kung ganun, ba't hindi niya pa nabiktima yung asawa ko nung nakaraan pa? Yan ang bagay na hindi pa natin alam. Pero bilisan na natin, Kulas. Kailangan natin silang pigilan makapasok. Sige, Olo. Ako na po mauna. Mabilis akong tumakbo palapit sa kahinagisan sila ng asin. Nagsiliparan sila palayo mula sa bubong. Pero hindi kagaya nung una. Sinubukan kong kalabanin ng tiktik. Hindi na siya lumipad palayo. Sumugod na rin ito patungo sa akin para labanan ako. Matapang na sumugod sa akin ng isa. Kaya naman sinalubong ko siya ng asin. Napahiyaw siya sa sakit, pero sumugod pa rin siya sa akin. Saan ba kayo nang galing? Ba't nyo kami ginagambala? Hindi ba't kayo ang nagdala sa akin dito? Hindi ka namin sinama, no? Anong pinagsasabi mong dinala namin kayo dito? Sinundan namin kayo. Siyempre dahil mukhang masarap ang batang nasa sinapupunan ng asawa mo. Kung hindi lang dahil sa magandang kasama mo ngayon, matagal na naming nakain ang anak nyo! Mga demonyo kayo! Nanginig ang kalamnan ko sa galit. Kaya sa inis ko, hinugot ko ang buntot pagi na nakasukbit sa likuran ko at mabilis siyang hinampas. Nakalipad siya palayo sa akin, pero hindi ko siya tinantanan. Sunod-sunod ko siyang pinaghahampas, hinagisan ng asin at bawang. Pero nakaiwas lang din siya hanggang sa magulat ako. Nang mula sa likuran ni Victoria, sumulpot si Lolo Balong at hinampas siya ng buntot pagi. Aray! Buisit ka talagang matanda ka! Hawagin mo na akong buwisit. Pero hindi na nun bababago ang katotohanan na mag-isa ka na lang ngayon. Patay na ang mga tiktik na kasama mo. Ano? Anong ginawa mo? Pinatay ko na. Bagay na nararapat lang sa kanila matapos silang kumain ng maraming nakakaawang sanggol. Hindi! Hindi niyo dapat ginawa yan! Mga kapatid ko sila!
Pwede sana hindi rin kayo kumain ng mga sanggol. Tapos na maliligayang araw ninyo! Natulala ako nang biglang subukan ni Victoria ang tumakas. Pero mabilis pa si Lolo Balong dahil nagawa niyang marahas na hampasin si Victoria gamit ang buntot pagi. At nang nasa harap ko na si Victoria, agad ko siyang hinagisan ng asin sa muka. Sinakal ko siya gamit ang buntot pagi. Umusok ang kanyang leeg hanggang sa buong ulo na niya ang umusok. Pati ako hindi makapaniwala sa nagawa ko. At nang tuluyan ko na siyang mapatay, naging abo siya sa harapan ko. Natulala ako roon. At kung hindi pa ako inaya ni Lolo Balong na pumasok sa loob ng bahay, hindi pa ako makakabalik sa ulirat. Kulas! Sobrang sakit talaga ng tiyan ko! Ano? Ano nangyayari? Akala ko ba ayos na, Lolo Balong? Kanina pa sumasakit ang tiyan niya. Mula nung dumating ang mga tik-tik na yon, hindi na naalis hanggang ngayon. Teka, mukhang hindi lang 3 tiktik. May isa pang nakatakas. At ang isang yun, ang umahaswang naman kay Sally. Aray! Sobrang sakit na talaga. Kulas! Mabuti pa. Ihiga mo si Sally at gagamutin ko ang tiyan niya. Oo, sige ho, Lolo Balong. Aray ko! Humihilap na talaga ang tiyan ko, Kulas. Magiging maayos din ang lahat, Sally. Teka, kukunin ko ang bag ko. Naroon ang mga gamot para dito. O ito, itaas mo ang damit ka, Kulas. Ano po yan, Lolo? Langis ng nyog at halamang gamot na makakatulong para pigilan ang aswang sa pagdudulot ng sakit ng tiyan ni Sally. Nung unang beses na sumakit yung tiyan ni Sally, uminom lang po siya ng pampalis ng hilab ng tiyan. Yun po yung reseta ng doktor eh. Makakatulong naman talaga yun, Kulas. Pero ibang sakit na idinudulot ng mga tiktik sa tiyan ng buntis. Wala man ang sakit pero patuloy pa rin nilang sinusubukang kunin. May magugulat na lang kayo na hindi na gumagalaw ang bata sa sinapupunan niya. Ang kasunod nun duduguin na siya at makukuha na ng tiktik ang bata. Ano? Ang ibig sabihin ba nito? Wala na ang bata sa tiyan ko? Patay na siya? Sally, ba't naman kanyang reaksyon mo? Dahil 3 oras na mula nung huling naramdaman kong gumalaw ang anak natin, Kulas. Kulas, baka wala na siya. Hindi, buhay pa siya. Pero mahina na. Sally, kumabig ka lang ha. Kukontrahin ko ang ginagawa ng aswang. Pakiusap po, Lolo Balong. Iligtas niyo po ang anak ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Matapos tapalan ni Lolo Balong ng mga halamang gamot ang tiyan ni Sally, nagsuot siya ng mga anting-anting. At saka hinawakan ang tiyan ni Sally. Kung ano-anong dasal ang inusal niya. Mga salitang hindi ko maintindihan, pero sinasabayan kong magdasal sa Diyos. Nagdasal din ako na sana ay malabanan ni Lolo Balong ang tiktik na yon. Diyos ko po! Ano yon? Lolo Balong, nandiyan na yata yung isa pang tiktik. Pwede ba hinihintay mo? Labasin mo at patayin mo! Pero Lo, Baka tuluyang makuha ng tiktik ang anak niya kung hindi ko gagamutin si Sally. Kaya lumabas ka na at patayin mo ang isa pang tiktik! Kahit takot at nag-aalangan, kinuha ko ang isang bolo at buntot pagi. Lumabas ako at sinilip ang tiktik na ngayon ay kumakalampag sa bubong namin. Mahaba ang kanyang dila at malabakal. hoy tiktik! Bumaba ka dyan at ako kalabanin mo! Nilingon ako ng tiktik pero wala siyang pakialam. Talagang desidido siyang ipasok ang dila niya sa loob ng bahay namin. Kaya ang ginawa ko, bumunot ako ng bawang mula sa bulsa ng suot kong shorts at hinagis yon sa tiktik. Agad umurong ang dila niya, kasunod ng paghiyaw ni Sally sa labis na sakit mula sa loob ng bahay. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Umakyat na ako sa bubong kahit hirap na hirap ako. Dehado ako sa ginawa ko dahil alam kong pwede akong mahulog. Pero wala na akong pakialam. Pagkaakyat ko sa bubong, hinampas ko ng buntot pagi ang tiktik. Lumaban siya sa akin, pero kahit halos muntik na akong mahulog mula sa bubong, nagawa ko siyang matalo. At ang asawa ko sa wakas ay naligtas na rin
mula sa aswang na gustong kumuha sa anak namin. Ilang buwan ang matuling lumipas. Naging maayos ang buong baryo. Sa wakas ay tumigil na rin ang panggagambala ng mga tiktik. Wow, Tay! Ang laki ng bahay natin dito kumpara sa bahay natin sa Maynila. Tsaka, ang lamig po dito. Hindi kagaya sa apartment na tinitirhan natin dati. Mainit at maalinsangan. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo dito eh. Ito yung bahay kung saan ako lumaki. Talaga po? Ang galing! Tapos, lalaki rin po kami ng kapatid ko rito. Ang saya! Oh, masaya ka ngayon, di ba? May bago ka ng mga kaklase. At saka may bago ka na rin mga kaibigan. Ang kulang na lang, bagong crush. Ang totoo po niyan, may bago na nga po rin akong crush. Ha? Eh, paano na yung crush mo sa Maynila? Hayaan mo na po yun, Tay. Baka nga may bago na rin po siyang crush eh. Ay, nako anak. Ikaw talaga. Eh, paglaki mo, huwag kang ganyan ha. Bakit naman po, Tay? Dahil hindi dapat tayo nananakit ng damdamin ng tao. Eh, paano pala kung hinihintay ka rin ng crush mo dun sa Maynila? Eh, paano kung umaasa pala siya na siya yung pakakasalan mo? Ganun po ba, Tay? Oo nga po, ano? Paano po ba gagawin ko para hindi ko na rin crush ang crush ko ngayon? Eh, sa ngayon bata ka pa. Malaya ka pa naman gawin yan eh. Makakalimutan nyo rin yung isa't isa. Basta, maging masaya ka lang anak. Eh, siya nga pala. Tignan mo na sa taas yung kwarto mo. Yun yung kwarto ko nung bata pa ako. Salamat. Nakita ko na rin sumaya anak natin mula nang dumating tayo dito. Ngumingiti naman siya nung nakaraan pero makikita mo sa mata niya yung pangamba. Ano ka ba naman, Kulas? Tao rin ang anak natin. Nakakaramdam din siya kung ano yung nararamdaman natin. Alam mo, nalungkot nga ako nang mapagtanto ko yun eh. Sana pala hindi ko pinakita sa kanya na nalulungkot ako. Eh, dapat talaga na hindi mo sinisi yung sarili mo sa pagdating ng mga ganyang bagay. Tulad nga na sabi mo, di ba? Tao ang anak natin. At tao ka rin kaya natural lang na maramdaman mo yun. Huwag kang makonsensya sa nararamdaman mo na ganung bagay. Dahil natural lang yun sa ganung sitwasyon. Alam mo, mabuti na lang talaga ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Kung hindi ikaw, baka hindi mo naintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Paano mo naman nasabi yan? Eh kasi yung asawa ng kapitbahay natin sa Maynila, palagi niya sinasabihang OA yung asawa niya. Samantalang ako, kahit kailan hindi mo kailanman nasabihan ng ganyan. Kahit nung si Natasha pa yung ipinagbubuntis ko. Eh, alam ko naman ng paiba-iba yung nararamdaman ng babae kapag buntis eh. Eh sila naman, ayaw nilang paniwalaan na nangyayari talaga ang ganun sa katawan ng isang babae. Eh siguro, maswerte ka nga talaga sa akin. Aba para namang biglang lumaki yung ulo mo ah. Aba, pinapalaki mo eh. Sa ngayon po, Miss Clar, ay maayos na ang buhay namin. Babae rin ang naging bunso namin ng misis ko at pinangalanan namin siyang Sofia. Marami kami pinagdaanan sa buhay. Hindi rin nagtapos doon ang pagpasok ng mga aswang sa baryo namin dahil wala ngang albularyong nag-aalaga ng baryo sa nakalipas na ilang taon nung tumira kami doon. Pero bumalik din kalaunan yung tumakas na apo ng albularyo. Ang sabi niya, hindi raw niya napigilan ang kapangyarihang namana niya sa kanyang lolo, kaya kailangan niya itong gamitin. Si Lolo Balong naman, madalas siyang dumalaw sa amin noon. Akala nga namin dahil lang sa gusto niyang makita si Natasha. Yun pala, si Tia Barbara na ang palihim niyang binibisita. Hanggang dito na lamang po ang kwento naming ito, Miss Clar. Maraming salamat sa pagpili sa kwento ko na itampok dito sa inyong channel. God bless po sa inyo at more powers pa po sa inyong mga YouTube channels.